Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to make this dish. And this is called morcon. Alam ko po na marami nang nag-request sa inyo ng matagal na para gumawa tayo ng video para dito sa ating dish na ito. Pero pasensya na at ngayon lang tayo nakagawa. Ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating morcon ay... Unahin muna natin yung beef na gagamitin natin for our morcon. So, ang kailangan natin para dito ay, for our first ingredient, ang kailangan natin ay 1.5 kilos ng beef. Yung beef na gagamitin natin para dito sa ating morcon should be sliced thinly and into whole sheets. So, what I have here actually are not whole sheets but pieces ng thinly sliced na beef. So, gagawa na lang natin ng paraan kung paano natin mabubuo itong ating morcon using what I have here. This is half a cup ng soy sauce, a teaspoon of Maggi Savor or Knorr liquid seasoning, 2 tablespoons ng calamansi juice, 1.5 tablespoons ng brown sugar, and ground black pepper. So what I have here is a small bowl at dito ay pagsasama-samahin lang natin yung ating mga ingredients. So ilalagay natin una yung ating soy sauce, yung ating Knorr liquid seasoning, yung ating calamansi juice, yung ating brown sugar, at maglalagay din tayo ng a little bit of ground black pepper. And then, i-mix lang natin ito hanggang matunaw yung ating brown sugar. The next step is i-marinate muna natin itong ating beef doon sa ginawa natin na mixture. So, what I have here is a used bread bag at dito natin ilalagay yung ating beef. And then, isasalin lang natin dito sa ating bag yung ating ginawa na soy sauce mixture. And then, palalabasin lang natin yung extra air doon sa ating bag. And then, itatay natin ito into a knot. And then, iiwan natin ito to marinate for about 1 to 2 hours. Ngayon, kung 1 to 2 hours nyo lang i-marinate, pwedeng hindi na ito ilagay sa refrigerator. But if you're going to leave this overnight, kailangan i-refrigerate nyo ito. So, babalikan natin ito after 1 to 2 hours. Para naman sa filling ng ating morcon, ang mga kailangan natin ay 2 strips ng pork fat. So, since wala akong pork fat dito, ang gagamitin ko na lang ay yung tinrim natin na fat coming from the beef. 1 to 2 pieces ng Chinese chorizo or chorizo de Bilbao. Or pwede rin naman ang gamitin niyo dito ay hot dog o kaya naman ay Vienna sausage. 2 to 3 pieces ng hard-boiled eggs, quartered, 1 small carrot, sliced into long strips, 2 to 3 pieces ng whole sweet pickles, halved or quartered, and 2 strips ng cheese. So what I'm using here is string cheese. At yan naman ang mga kailangan natin para sa filling ng ating morcon. Our beef has been marinating for about 2 hours at ready na tayo ngayon na i-continue ang pagluluto ng ating morcon. So, i-drain muna natin yung pinagbabara natin ng ating beef dito sa isang maliit na bowl. And then, isa-set aside natin ito at gagamitin natin mamaya sa ating sauce. And then, itong ating beef bale ay ilalay natin sa isang cookie sheet. So, since ang gamit kong na beef ay hindi isang buong piraso, ito ay pinag-overlap ko na lang para makabuo tayo ng isang malaking sheet. So, i-arrange lang natin yung filling natin dito sa loob ng ating morcon. So, una nating ilalagay is the pork fat or in my case, yung beef fat. And then, yung ating chorizo or hot dog or Vienna sausage kung yun ang gagamitin ninyo. So, kung masyadong mahaba, i-trim off nyo lang para kumasya dun sa inyong gagawin na morcon. And then, mag-a-add tayo ng ating hard-boiled eggs. Yung ating carrots, yung ating pickles, and last yung ating cheese. And then once na i-arrange na natin yung ating filling, i-roll natin ito bale.
So, itatak natin yung dulo niya, papasok sa loob. And then once na i-roll natin itong ating morcon, kailangan natin itong talian ng string para hindi mag-unravel or matanggal yung pagkakabalot niya habang niluluto natin. What I have here is a long piece of string at ito ang gagamitin natin na panali dito sa ating morcon. So yung pinakadulo bali ng ating string ay nasa left hand ko. So ipapasok lang natin ito bali sa ilalim ng ating morcon. And then gagawa lang tayo ng simple knot. So, wag natin masyadong higpitan yung pagkakatali dito sa ating morcon or else hindi maganda yung magiging itsura niya once naluto na natin. So, i-secure lang natin bale. And then, gugupitin natin yung extra na string. Using our left hand, magpo-form tayo ng letter L bale. So, using our thumb and our index finger, magpo-form tayo ng L, and then dito natin iikot yung ating string. So, paakyat, and then pabalik. And then once nakabalik na yung ating string, iikot natin bali yung ating kamay. And then ito ngayon, ipapasok natin dun sa loob ng ating morcon. Pararaanin natin or palalampasin natin dun sa unang tali natin or sa unang string. So, depende sa inyo kung gaano kasinsin yung gusto nyo na pagkakatali sa inyong morcon. So, pwedeng masinsin at pwede rin naman na hindi masyadong masinsin. So, medyo hihilahin lang natin para medyo sumikip ng konti yung ating tali. And then, ulitin lang natin ulit. Form tayo ulit ng letter L. Ikot natin yung ating string. Up and then around. And then, iikot natin yung ating kamay at ipasok natin yung loop na nagawa natin ulit dun sa ating morcon. And then, palalampasin lang natin ulit ito dun sa ginawa nating tali na nauna. And then, hihilahin natin. And then, uulit-ulitin lang natin yan hanggang makarating tayo dun sa dulo ng ating morcon. And then, once nakarating na tayo sa dulo, so pwede rin na itali natin ito to secure naman the ends. Then, once nakabalik na tayo ulit dun sa pinagsimulan ng ating tali, itatay natin ulit ito into a knot. So, ise-secure lang natin bali. And then, kung may excess na string, gupitin lang natin. Para naman sa sauce ng ating morcon, ang ating mga kailangan ay yung sinet aside natin na marinade na pinagbabara natin ng ating beef, 1.5 tablespoons ng finely minced garlic, 1/3 cup ng finely minced onions, 2 pieces ng bay leaf, 2 cups ng tomato sauce, salt or patis and pepper to taste, and a little bit of olive oil, canola oil, or vegetable oil. What I have here is a big pot at dito natin lulutuin yung ating morcon. So, mainit na yung ating pot at lalagyan natin ito ng kaunting olive oil.
And then, i-add natin dito yung ating garlic. At isusutay natin ito hanggang maging fragrant itong ating garlic. Once fragrant na itong ating garlic, i-add na natin yung ating minced onions. At isusutay din natin ito hanggang maging transparent naman yung ating onion. And then once naging transparent na itong ating onion, isasama na rin natin yung ating bay leaf. Pati na rin yung ating tomato sauce. Then, lalagyan din natin ito ng black pepper. A little bit of patis to season. Pati na rin yung ating Knorr chicken cube. Sasama rin natin dito yung pinagbabara natin ng beef kanina. At hahayaan lang natin ito na mag-simmer. Ito na ulit yung na-roll natin na morcon. So, i-dredge natin ito with a little bit of flour. At ito ngayon ay isi-sear natin bale or ipapa-brown. What I have here is a big pan at lalagyan natin ito ng oil. And then kapag mainit na yung ating oil, ilalagay na natin yung ating morcon dito. At isi-sear natin ito or ipapa-brown natin ito on all sides. Then once nag-brown na yung ilalim ng ating morcon, ito-turn naman natin ito para yung kabilang side naman niya ang mag-brown. And then once napa-brown na natin itong ating beef, ita-transfer na natin ito bale dun sa ating sauce. And then kung hindi kayang i-cover ng ating sauce yung ating morcon, dagdagan natin ito ng tubig. And then we will cover this and let this simmer for about 2 hours or hanggang sa lumambot yung ating beef. So babalikan natin to. Habang hinahayaan natin na mag-simmer itong ating morcon para lumambot yung meat, pwedeng i-adjust na natin yung sauce natin. So tikman muna natin. I'm finding the sauce a bit too sour, so I'm adding a tablespoon of sugar dito sa ating sauce. I'm gonna add a little bit more ng pepper. And then once na-adjust na natin yung lasa depending on our taste, takpan natin ito ulit. At i-continue lang natin yung pagluluto ng ating morcon. So babalikan natin ito ulit. Check muna natin itong ating morcon. So, our morcon has been simmering for more than an hour. So, I think malambot na itong ating beef at pwede na nating patayin yung apoy. At aalisin natin dito sa ating pot itong ating morcon para slice. Hahayaan muna natin na mag-rest for a few minutes itong ating morcon dito sa ating chopping board before natin ito hiwain. After allowing our morcon to rest for a few minutes, ready na tayo ngayon na tanggalin yung string na kinabit natin dito. So, gugupitin lang natin ito bale. Once natanggal na natin yung lahat ng pieces ng ating string, pwede na natin itong hiwain. So, ikakat lang natin ito into 1 inch thick na serving pieces. And then once na-slice na natin itong ating morcon, i-arrange na natin ito sa isang serving platter. And this is how we're going to serve our morcon. So after natin ito i-slice, inilagay natin sa serving platter and then nilagyan natin ng kaunting sauce doon sa ibabaw at ilalim niya. You can serve the sauce separately in another bowl para kung may gusto pang kumuha ng extra sauce, pwede silang kumuha. So, itong morcon ay hindi pang araw-araw na ulam para sa ating mga Pilipino kasi medyo may kahirapan siyang gawin at medyo may kamahalan yung mga ingredients na ginagamit dito. Pero for special occasions like Christmas or New Year, pwede na natin itong tiyagain na gawin. Siguro ang pinakamahirap na part dito ay yung pagtatali ng ating morcon, pero once you get the hang of it, actually madali lang naman gawin yon. So sana po ay nagustuhan nyo yung ating video for today at sana po ay try nyo itong ating recipe. So maraming salamat po ulit sa panonood.
Hanggang sa susunod.